Roma, sandali. Huwag ka nang pumalag. Masasaktan ka pa. Umupo ka na lang ng maayos. Huwag niyo ako hawakan! Tanggalin niyo to! Ayoko ng fosas! Mahapdi sa kamay, please! Kailangan nilang ilagay sa iyan, Roma. Dahil nagpupumiglas ka. Nasasaktan mo ang sarili mo. Please, take a seat. Mag-relax ka lang. Pag maayos ka na, tatanggalin niya. Hindi! Ayoko! Ayoko! Pagawalan niyo ako! Magsimula na tayo. Pangilang beses mo na ito rito, Roma? Hindi ko alam. Sino ako? Doc Chris. Bakit naandito ka? Dahil tinuturing niyo akong baliw. Kaya dinala niyo ako dito sa mental hospital. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi ako baliw? Totoo nga sila. Totoo ang sinasabi ko tungkol sa kanila. Tungkol kanino? Sabihin mo sa akin, liwanagin mo. Paulit-ulit ko na itong sinasabi. Totoo ang mga aswang. Nakita ko na sila. Nakasalamuha ko na sila. Totoo silang lahat. Kung ayaw niyo akong paniwalaan, pakawalan niyo ako para maipakita ko sa inyo na hindi ako nababaliw. Pero lalo niyo akong kinukulong dito, mas lalo akong mawawala sa katinuan dahil sa ginagawa niyo sa akin. Roma, kumalma ka lang. Alam kong frustrated ka sa lahat na nangyayari. Ilang araw na tayo dito, pero kailangan ko talagang masuri ang sinasabi mo. Pwede mo bang ibahagi ulit ang istorya mo? Sinabi ko na nga. Ayoko nang ulitin, Doc. Sawang-sawa na ako. Hindi lahat. Hindi mo pa tinatapos ang kwento mo eh. Ang pinaka-importanting bahagi ayaw mo sabihin. Kung ayaw mong maalala, sabi mo, tinorture ka. Please, Roma, kung makakatulong sa'yo, simulan mo sa umpisa. Huling beses na. Sagutin mo bakit ka naandito, anong nangyari sa'yo, bakit mo sinasabing may mga aswang. Nagbuntong hininga ang dalaga at pinagmasdan ang mga posas sa kanyang mga kamay. Tumango na lamang siya. Naiintindihan ko naman si Roma, pagod na rin siya. Gusto na lang niyang umuwi pero andito siya sa mental hospital. At kailangan kong magdesisyon bilang psychiatrist kung anong gagawin sa kanya. Samahan niyo ako ngayong araw, tunghayan natin ang kwento ni Roma dahil marami umanong pinagdaanan ng dalaga sa paghahanap ng inaasam na hustisya. Ang kwento niya ay hitik sa katatakutan, misteryo at pighati. Kaya inaanyayahan ko kayong suriin din kung tuluyan na bang nawawala sa katinuan ang dalaga o sadyang may pinagdadaanan lang na trauma. Dahil ito ang magiging basihan ng kanyang paglaya sa mental. Paniniwalaan ko ba siya o tuluyan ko nang ituturing na may sakit ang kanyang pag-iisip? Magandang gabi po. Ako po si Roma, ang bagong namamasukang kasambahay. Roma, tama ba? Ako si Marco Villaferte. Halika, pasok ka. Ang lakas pa naman ng ulan. Maraming salamat po, sir. Huwag mo na akong tawagin, sir. Halos same age na lang ata tayo. Marco na lang. Sige, pasok ka. Mabutit nalaman mo naghahanap kami ng kasambahay. Nagtanong-tanong po ako sa bayan. Saan ang mga gamit mo? Tulungan na kita. Dito ang magiging kwarto mo sa ground floor. As you can see, malaki talagang mansyon. Oo nga po. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking bahay. Ancestral house kasi namin ito. Bali ikaw ang magiging in charge sa paglilinis ng mansyon. Pero hindi naman kami makalat. Kaya hindi naman matrabaho. Ang pinaka-main task mo dito ay alagaan si Lola. Lola niyo po? Oo. Si Doña Isabella Villaferte, ang lola ko. Kinalulungkot kong sabihin, pero na-diagnose kasing may dementia si Lola. Kaya maliban sa paglilinis, yun talaga magiging trabaho mo dito sa mansyon. Ayos lang ba? Oo naman po. Handa po ako sa anuman. Kailangan ko po kasi ng trabaho. Mabuti nga may nakapagsabi sa akin sa bayan na nangangailangan kayo ng kasambahay. Uli lang lubos na po kasi ako. At ang nag-iisa kong natitirang kapamilya, pumanaw na rin. Mag-isa na lang ako sa buhay, kaya kailangan ko talagang kumayod.
Naiintindihan ko. Welcome ka naman dito. Mukha namang masipag ka. Wala tayong magiging problema kung maayos mong magagampanan ang mga tungkulin mo at susunod ka sa mga patakaran ko dito sa mansyon. Madali lang naman. Ibigyan kita ng listahan. Huwag ka mag-alala. Okay po. Salamat po. Okay. Kung ayos ka na dito sa kwarto mo, pahinga ka na muna. Mukhang malayo pang pinanggalingan mo eh. Bukas pa naman magsisimula ang trabaho. Good night. Napabalikwas ako mula sa kama. Napagtanto ko na mula sa taas ng palapag ang mga kalabog na hindi humihinto. Lumabas ako ng kwarto. May naaninag ako sa dulo ng pasilyo. Sa paanan ng hagdan, may matandang babae na nakatayo sa malaking bintana. Napaurong ako nang naliwanagan ng kidlat ang figura nito. Puno ng dugo ang kanyang mga kamay at bibig. Umalis ka dito! Alis! Ako po? Bakit po? Sandali lang po. Hinabol niya ako at sinunggaban. Sinubukan niya akong kagatin. Nakaiwas ako, pero nagawa niyang dakmain ang leeg ko. Kampo ng kadiliman! Kampo ng kadiliman! Teka lang po! Wag po! Lola, tama na! Huwag niyo siyang saktan. Sino siya? Bakit siya nandito? Bago natin siyang kasambahay, Roma ang pangalan niya. Lola, lumayo kayo sa kanya. Roma? Hindi. Hindi ako naniniwala. Umalis ka dito! Lola, umakyat na tayo. Huwag mong sasaktan si Roma. Nandito siya para tulungan tayo. Siya si Doña Isabela. Lola mo siya. Oo, Roma. Siya ang lola ko. Halika na. Balik ka na sa kwarto mo. Dali-daling ginabayan ng lalaki ang kanyang lola paakyat ng hagdanan patungo sa taas ng palapag. Tulala pa rin ako sa nangyari, pero nagawa kong bumalik sa aking kwarto. Hindi na ako nagbakasakali dahil baka bumalik pa ang nakakatakot na matanda. Rinig mula sa itaas, pinapatahan ni Marco ang kanyang lola na balisa pa rin. Hindi ko maintindihan kung bakit siya galit na galit sa akin. Isinantabi ko ang takot ko. Lahat ng yon ay kailangan kong kimkimin. Kahit ano pa man ang mangyari, kailangan kong manatili sa mansyong ito. Roma? Pwede ba tayong mag-usap? Sir, ano po yun? May galit pa sa akin si ma'am? Bakit ganun ang reaksyon niya sa akin? Pagpasensyahan mo na si Lola. Gaya ng sabi ko, hindi na tama pag-iisip niya. May mga ganyan siyang sumpong na parang nawawala siya sa katinuan. Hindi ko alam kung paano siya nakalabas. Nilako naman ang pintuan. Nasaktan ka ba? Hindi naman po. Nabigla lang talaga ako kasi sinakal niya ako. Okay lang ba siya? Panito ko ang kamay at bibig ni ma'am. Okay na. Ako nang nag-asikaso. Ganyan lang talaga siya minsan. Parang kinakagat niya yung braso at kamay niya. Hindi ko nga alam kung normal pa yun eh. Alam mo kasi, ang bilis ng lahat. Biglaan lang. Nung una sabi mild lang ang dementia niya tapos biglang severe na ngayon. Sana hindi ka naman nagdadalawang isip na pumasok dito sa amin dahil doon. Naku sir, hindi po. Desidido ako dito. Hindi po ako aalis. Mabuti naman. O siya, matulog na tayo. At Roma, huwag mo nalang pansinin pag may narinig kang mga kaluskos o mga ingay ha? Maliban sa mga sumpong ni Lola na madalas sa gabi. Sinauna na kasi itong ancestral house namin kaya maraming ganon. Kinabukasan, pinadiretso ako ni Sir Marco sa kwarto ng kanyang lola. Ang grande, puno ng antigong mga gamit at may bakas ng amoy amag ang kulob ng kwarto. Pero hindi ito ang ikinagulat ko, kundi ang maliwalas ng mukha ng matandang umatake sa aking kagabi. Napakaganda pala ni Doña Isabela. Hindi siya maituturing na isang lola kung ang babatayan ay ang kanyang kutis at tindig. Walang kahit anong bakas mula sa matandang nakita ko kagabi.
La, siya yung sinasabi ko kagabi na bagong kasambahay natin. Si Roma po. Magandang umaga po, Doña Isabela. Good morning, Marco Apo. Anong nangyari dun sa isa pa? Hindi ba meron hindi ko maalala. Ano nga bang pangalan niya? Wala na po tayong ibang kasambahay, Lola. Tayong dalawa na lang ang nandito sa mansyon. Ngayon, si Roma na po ang kasama natin. Hindi, Apo. Meron. Meron talaga. Nakita ko siya. Hindi ko lang maalala ang pangalan niya. Sige po, Lola. Pero may kailangan po akong ipaliwanag kay Roma. Okay lang, Roma? Ito na yung listahan ng mga gawain mo. Pasensya ka na talagang organize ako sa ganyan. May detalye na rin kung anong oras bibigyan ng gamot si Lola at pagkain niya. Madalas kasing wala ako rito. Balikan kasi ako sa kabilang bayan para sa trabaho ko. Sa gabi pa ang uwi ko lagi. Okay po, sir. Ay, Roma, sandali. Eto, bibigyan na rin kita ng set ng mga susi dito sa mansyon. Tandaan mo, laging panatilihing nakasarado at nakakandado lalo na tuwing gabi. Kailangan mong ilak ang lahat ng mga pintuan, ha? Late na ako nakakauwi, kaya di ko na magagawa yon. Si Lola kasi, delikado para sa kanya. Oo nga po, parang kanina lang po. Nagbubukas talaga siya ng pintuan, kaya nga iniuwi ko na siya dito. Dahil mas mapanganib sa huling tinira namin. Nakakalabas siya ng bahay at muntik ng masagasaan dati. Mas marami pa rin naman ang panahon na matino siya. Pero kailangan na siyang ikulong sa loob ng bahay. Sige po, sir. Gagawin ko po. At sisimulan ko na po ang almusal niya. Apo, sigurado ka ba bago siya? May kamukha kasi siya. Parang hindi ba si Ana? Hindi po. Sino po ba yun? Wala naman akong kilalang gano'n ang pangalan. Ha? Talaga? Pero sigurado ako. Naaalala ko si Ana. Nandito lang siya. Hindi ko po talaga alam kung anong sinasabi niyo, Lola. Ma'am, dala ko na po ang almusal niyo. Hindi ako gutom. Gusto niyo po bang tawagin ko si sir para may kasabay kayo sa pagkain? Umalis na siya. Papasok na siya. Ma'am, kakain na po kayo. Ana, alam mong ayaw ko niyan. Bakit mo ba pinipilit sa akin yan? Ana? Ana ba kamo? Roma pong pangalan ko, Doña Isabela. Ako po si Roma, hindi si Ana. Yan po yung pinahanda ni Sir Marco. Kain na po kayo para makainom na kayo ng gamot nyo. Ayoko na nga yan. Kakaiba yan. Nakakasuka. Hindi yan mabuti sa akin. Please, ayoko na. Tumatanggi na ako sa ganyan. Pero paano niyo po iinumin ang gamot niyo kung ayaw niyong kumain? Sige na po, kain na. Baka gusto niyo pong subuan ko na lang kayo. Dito na nagsimula ang kalbaryo. Ayaw niya talaga, kaya kailangan kong i-force feed ang matanda. Umabot sa inambaan niya ako ng sampal. Napailing ako bago ito mangyari, kaya nagulat ang matanda. Ito ang nagpahimasmas sa kanya. Tila ba nagising siya? Nagklaro ang kanyang muka at tinitigan niya ang sariling kamay na parang hindi siya makapaniwala sa muntik na niyang gawin. Pasensya na. Hindi ko alam ang nangyayari sa akin. Kailangan ko ng langis. Yung langis, mukhang kailangan pa. Naku naman, ngayon pa. Hindi na dapat, pero kailangan. Ma'am, kung mamarapatin nyo, kahit konti lang pong pagkain, para lang makainom na kayo ng gamot. Matapos nito, hindi ko na po kayo istorbohin pa. Sige. Kailangan ko na kasi ng langis. Dapat sumunod ako kahit ayaw ko. Para sa langis. Masama ang ayon. Mapanganib. Pero makapangyarihan. Napakahiwagang langis.
Ana, maaari mo bang kunin? Pero hindi na dapat. Sige, wag na lang. Okay po. Hindi ko rin po alam ang tungkol sa sinasabi niyong langis. Itatanong ko na lang kay sir. Maiwan ko na po muna kayo. Kung may kailangan po kayo, magsabi lang po kayo, ha? Tinuon ko ang atensyon sa listahan ng mga gawain. Naglinis ako sa unang palapag. Dito ko tunay na napagmasdan ang kalakihan ng mansyon ng mga Villafuerte. Lalo na habang tanaw ko ang malawak na kakahuyan sa labas ng naglalakihang bintana at ang bangin sa kabilang panig. Nagulat naman ako nang makita sa ibaba ng listahan ni Sir Marco isang detalye tungkol sa langis na maaaring tinutukoy ni Doña Isabela. Inakyat ko ang pangatlong palabag para kunin ito. Nasa dulong kwarto ang langis. Kailangang ipahay dito araw-araw sa mga kahoy na muebles, sahig at dingding para mapangalagaan ang bahay. Araw-araw talaga? Grabe naman. Siguro hindi lang ako sanay. Ganto ata talaga pag pangmayaman ng mga gamit. Diyos ko po. Anong klaseng koleksyon ba ito? Kakaibang likido sa garapon? Ibang lingwahe ba to? Naku naman. Kailangan kong ipahid ang itim at malapot na langis na to sa lahat ng bagay dito. Kadiri naman. Tinapos ko ang aking mga gawain pero hindi ko mapigilan ang pagtaas ng aking mga balahibo. Para bang may nakamasid sa aking bawat kilos. Lagi din akong napapalingon sa likod ko dahil tila ba may dumadaan sa gilid ng aking paningin. Sinantabi ko na lang din ito dahil kailangan kong maging matatag. Doña Isabela? Kain na po kayo ng hapunan nyo. Hindi ako gutom. Ayoko niyan. Na naman? Sige na po. Baka gusto niyo subuan ko na lang kayo. Ayoko nga! Gusto niyo po ba magpatugtog na lang ulit kayo? Para mas magaan ang pakiramdam niyo? Saan ba galing ang tunog na yon? Akala ko po dito sa kwarto niyo. Hindi po ba kayo ang nagpapatugtog? Hindi, pero kilala ko yon. Ang tunog na yon. Nanlamig ako sa sinabi ng matanda. Lalo akong kinabahan nang biglang narinig ko na naman ang tunog mula sa labas ng kanyang kwarto. Tinitigan ko ang Donya. Nagsimula na siyang kumain. Nanaig ang takot sa akin dahil wala namang ibang tao dito kundi kaming dalawa lang. Lumabas ako ng kwarto. Sinundan ko ang tunog paakyat sa taas. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at natagpuang nanggagaling ang tunog sa isang lumang radyo sa kwarto ng langis. Pinatay ko ang radyo pero biglang may humablot sa balikat ko. Diyos ko, ma'am! Nakakabigla kayo! Sumunod pala kayo sa akin dito! Bakit nandito ka? Paano ka nakapasok dito? Bawal! Bawal dito! Umalis ka na! Po, binigyan ako ni Sir Marco ng susi. Binilinan niya ako na kumuha ng langis para... Ha? Huwag mong gagalawin ang mga langis! Huwag! Teka lang naman po, ma'am. Binabalaan kita! Lumayo ka sa mga langis na yan kung ayaw mo maging katulad ko! Pero akala ko po, ikaw mismo ang naghahangad nito kanina lang. Nagpapakuha po kayo. Hindi! Hindi! Nagkamali ako. Ayoko niyan! Mapanganib! Ma'am, kalma lang po. Kalma lang po kayo. Ang presyon nyo. Tara na po, baba na lang po tayo. Hindi! Nandito lang siya! Nasa paligid lang! Dahil dyan sa mga langis, nandito lang siya, paikot-ikot. Yan kasing mga malas na langis na yan. Nako, kaawa-awa siya. Nagkakahabag ang nilalang na umiikot. Umumang si Doña Isabela na itulak ang mga garapon.
Agad ko siyang pinigilan, pero dahil dito, ako ang itinabig niya. Nahulog ako sa sahig. Tumakbo ang matanda paalis. Sinundan ko siya at natagpuang nakatalukbong ng kumot sa taas ng kanyang kama. Tinutumba-tumba niya ang kanyang sarili na parang bata. Pinunasan ko ang pawisan niyang mukha, kaya medyo tumahan na. Pero panay ang tingin niya sa labas ng pintuan. Ano pong sinasabi niyo tungkol sa umiikot dito, ma'am? Ano pong kinatatakutan niyo? May nilalang. Tuwing gabi, nandito lang siya. Hindi siya makahanap ng kapayapaan. Kailangan ko siyang tulungan. Kailangan ko siya. Magpahinga na lang po muna kayo. Inom na po kayo ng gamot niyo. Hayaan niyo na po muna ang mga isipin na yon. Kumalma na lang po muna kayo. Habag na habag ako sa matanda. Tinabihan ko na lang siya hanggang tumahan na siya. Nakatulog siya matapos uminom ng gamot. Gayunpaman, tumatak sa isip ko ang mga sinabi niya tungkol sa mga misteryo dito sa mansyon. Kinahapunan, nagulat ako nang umuwi ng maaga si Sir Marco. Sir Marco? Ay, sandali lang po. Ipaghahanda ko kayo ng hapunan. Hindi na, Roma. Busog pa ako eh. Umuwi ako agad dahil masakit ang ulo ko. Kumusta kayo dito sa bahay ni Lola? Sinumpong ba siya? Medyo po, sir. May kinatatakutan daw si ma'am dito sa bahay. At may sinasabi po siya tungkol sa langis. Iisa lang ba yon at ang nasa listahan ko? Yung dapat na ipahid ko sa mga muebles? Hayaan mo na yon. Maraming katang isip si Lola. Lumalala ang lagay niya, tingin ko. Sa stress na rin siguro ng paglipat namin dito. May mga panahon na okay siya. Pero parang bumibilis ang paglala niya. Bala ko siyang ipa-check up ulit. Pero oo, yun na nga ang langis. Mahabang kwento yan eh. Yun kasi ang dating negosyo ng pamilya namin. Pero masakit ang ulo ko. Sa sunod ko na ikukwento ang lahat. Ay, opo sir. Pasensya na po nang himasok ako. Ayos lang. Ang sakit lang talaga kasi ng ulo ko. Pero Roma, alam mo, ngayon naisip ko, baka gusto mong ibenta ang langis. Kung gusto mo lang ha. Sikat kasi yan dito sa lugar natin. Meron kaming tindahan sa bayan na maaaring buksan. Simula kasi nang yumaon ang mga magulang ko, sinarado na. Pero gusto ko naman talagang ituloy yung negosyo. Kung gusto mo lang ha, bibigyan kita ng dobleng sweldo pag nagbenta ka doon. Ha? Totoo po. Sige ba, payag po ako. Nag-iipon din po kasi ako eh. Hindi ko na tinanong pa ang ibang mga kakaibang kaganapan sa mansyon. Halatang wala sa mood si Sir. Naging mabenta ang langis, Miss Ligaya. Sa umpisa, duda pa ang taong bayan, pero makalaunan, mayroong mga lumapit at bumili dahil natatandaan nilang mabisa daw ang langis para sa mga sakit nila dati. May isang matandang customer, si Mang Tasyo, ang nagsasabing nakatulong ang langis sa kanyang rayuma. Madalas itong bumisita sa tindahan, kaya nakakwentuhan ko na palagi. Naku, Iya, napakabuti na nagbibenta kayo ulit ng langis na yan. Gumalik talaga ang tuhod ko. Diba, ang tagal-tagal ko nang iniinda ito eh. Pero sabihin mo, matagal ka na bang kasambahay ng mga Villafuerte? Matagal ka na sa mansyon? Hindi po. Bago lang po ako. Bakit po? Ay, talaga. Parang nakita na kita dati. May kamukha ka kasi. Nakaibang kasambahay nila. Pero alam mo, maraming chismis dyan sa mga Villafuerte. Kinatatakutan kaya ang pamilyang yan ng mga taong bayan. Talaga po? Bakit naman po? Mukha naman silang mababait. Ay, naku. Baka akala mo lang yun. Alam mo, Iya, matagal ang mga Villafuerte dito, kaya naman marami ng mga kwentong umiikot dito tungkol sa kanila. Lalo na dyan sa mansyon. Ano pong tungkol sa mansyon? Basta, mag-iingat ka. Marami kasing bulong-bulungan sa koneksyon ng pamilyang yan sa mga aswang. At ito pa, maraming nawawalang mga kasambahay dyan mismo sa mansyon na yan. Paano pong nawawala? Baka naman umalis lang. Baka
Pero hindi tayo nakakatiyak. Basta alam ko na mabalot ng misteryo ang pamilyang yan at ang mansyon, kaya mag-ingat ka. Kaya kung matuklasan na pati ikaw ay nawawala na rin isang araw, sino na lang magdadala ng langis dito? Kahit nga itong langis, maraming espekulasyon tungkol dyan eh. Pero ako, hindi ako nakikinig. Espekulasyon? May mga nakapagsabi na mahiwaga daw yan. Hindi lang kung ano-anong sakit ang pinapagaling, pero meron pang ibang kakaibang epekto kapag iniinom. Ako naman ay ipinapahid ko lang sa tuhod ko, kaya hindi ako sigurado. Iniinom ng iba? Pwede pala yun. Pinampapahid ko lang yan lagi. Sabi nila nakakalakas daw eh. At ang ibang mga babae sinasabi na nakakaganda, nakakabata, ganon. Pero ako sapat na sa akin na pampahid lang. Alam mo kasi iha, kung may mga mabuting epekto, meron din ibang nagsasabi na nagkakasakit sila dahil diyan. Paano sakit po? Ewan ko. Sabi nila, nanghihina, para bang natutuliro. Ipebe, pero kahit maraming chismis tungkol sa langis na yan, ay okay lang sa akin kasi kailangan ko talaga para sa kalusugan ko. At epektibo talaga yan. Nabagabag ako sa mga binitiwang mga impormasyon ng matanda. Nagpasya akong bumalik na agad sa mansyon matapos nito. Hindi pa ako nakakapasok sa pintuan. Dinig ko na agad ang musika galing sa loob. Dinala ko ng tunog sa aking kwarto. Kasabay ng pagpihit ko sa pintuan, ang paghila sa aking buhok mula sa aking likuran. Sinubukan kong manlaban, pero mahigpit ang pagkakahawak sa aking bunbunan. Nahulog ako sa sahig dahil dito. At tuluyan nang nawala ng malay. Pero bago mangyari ito, ramdam ko ang paghatak sa akin. Mga malalambot na kamay na pilit akong dinadala pababa. Isang pamilyar na boses ng umiiyak na babae ang narinig ko hanggang sa magdilim ang paningin ko. Ate! Ate! Iha, anong nangyari sa'yo? Ang sakit ng bato ko. Bakit ka nandito? Bawal dito! Anong ibig niyong sabihin? Kayo bang umatak sa akin, Doña Isabela? Hindi ako. Bawal bumaba dito! Namulat ang aking mga mata sa nag-aalalang mukha ni Doña Isabela. Klaro ang kanyang mga mata at walang bakas ng galit sa akin. Pinilit niya akong ibangon mula sa pagkakahiga ko. Dito ko napagtanto na wala na ako sa harap ng aking kwarto. Nakaratay ang kalahati ng katawan ko sa sahig at ang kalahati ay nasa hagdan. Napahawak ako sa pumipintig kong ulo at mahapding batok. Napalingon ako. Meron pa palang ibang parte ng mansyon na hindi ko pa natutuklasan. Sa likod ng isang pintuan na laging nakakandado, meron pa palang hagdan pababa. Nasaan ako? Bakit niyo po ako dinala dito? Iha, bago ka lang dito, hindi ba? Malis ka na. Bilisan mo, madali, iligtas mong sarili mo. Ma'am, ano pong ibig niyong sabihin? May kinalaman ba yan sa mga nawawalang mga kasambahay? Ano pong nangyayari dito? Sabihin niyo po sa akin, matutulungan ko kayo. Nasa peligro tayong lahat. Kailangan na natin. Lola, anong... Roma! Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Tumayo ka dyan. Baka tuluyin kayong mahulog sa hagdan. Ano bang ginagawa mo dyan? Napakadelikado ng pwesto mo. Teka, okay ka lang ba? Dugo ba yan sa kamay mo? Mukha nga po. Pero hindi ko po alam ang nangyari. Papunta lang ako sa kwarto ko kanina. Tapos bigla na lang may humatak sa buhok ko. Nahulog ako sa sahig. Tapos nagising ako, nandito na ako. Hindi ko nga alam kung paano buksan ang pintuang yan. Oo,
Talagang di kita binigyan ng susi dyan dahil nga ayokong magbaka sakali na mabuksan pa ni Lola. Tingnan mo naman ang hagdan pababa. Napakadelikado para sa kanya. Pero mukhang nagawa pa rin niyang buksan. Lola, tumabi po kayo dyan. Huwag ninyo na pong bubuksan ang pintuan papuntang basement. Di ba po sabi kong huwag na kayong magbubukas ng pintuan lagi? Paano kung may nangyari sa inyo tapos wala ako? Hindi ako! Hindi ako! Sorry, Lola. Di ako galit. Huwag kang magpanik. Kalmado lang ako. Pangako. Huwag kang... Wala akong kasalanan! Hindi ako! Shit. Sorry. Ayan na. Magsisimula na siya. Naku. Nasa basement! Nandiyan lang siya! Kawawa siya! Apo, anong ginawa niyo sa kanya? Ha? Anong pinagsasabi mo, Lola? Huminahon muna kasi kayo. Upo muna kayo. Ma'am, ito po tubig. Inom po muna kayo. Salamat, Roma. Iaakyat ko na muna siya para makapagpahinga na. Kung ano-ano nang sinasabi. Naiwan akong nakatitig sa hagdanan pababa. Ramdam ko na may naghahatak sa akin para silipin ang ibaba nito kahit napakadilim. Pero hindi pa man ako nakakaapak sa hagdan, narinig ko ang mabibilis na yabag ni Sir. Napaurong ako nang agad niyang sinarado ang pintuan at kinandado ito. Okay na si Lola. Huwag na lang muna natin siyang abalahin dahil sinusumpong. Pinahiga ko na lang. Ayos ka lang ba? Opo, sir. Pasensya na. Tumaas talagang boses ko kanina. Pag nakakakita siya ng sobrang intense at stressful na pangyayari, inaatake siya. Kaya sinusubukan kong kalmahin lang lagi. Pero nabigla kasi talaga ako nung makita kong nakabukas ang pintuan sa basement at nasa bingit kayo ng hagdan. Opo, naiintindihan ko naman po ang panik niyo. Hayaan mo. May appointment na siya para sa check-up. Akala ko kasi sarili lang niya ang sinasaktan niya. Siguro lumala na naman. Pati ikaw nadamay. Baka aksidente lang po. Sana nga. Mabuti na lang naabutan ko kayo. Umuwi ako agad kasi masamang pakiramdam ko eh. Siguro kailangan na muna ako manatili dito sa bahay para makapagpahinga na rin. Kinagabihan, sinubukan kong kausapin ulit ang Donya tungkol sa kanyang babala sa akin pero umiiwas na ito sa akin. Hindi maganda ang kanyang timpla at pinili na lang matulog. Kinagulat ko rin na imbis magkanya-kanya ng kain, sinamahan ako ni Sir Marco maghapunan. Kumusta ang pagbibenta ng langis? Marami bang customer? Marami po. Hinahanap-hanap din po nila. Ang bilis nga po ng benta. Pero mabuti na rin kasi nakokonsensya ako tuwing naiiwan ko si Doña Isabela na mag-isa dito sa mansyon. Kaya sinasakto ko lagi ang alis pag oras ng tulog niya sa hapon. Saglit lang po ako sa bayan at madalas din naman kasing dinudumog yung langis kaya mabilis maubos. Sabi naman sa'yo eh. Okay lang naman yun. Dapat lumalabas-labas ka din ng bahay kasi masyadong mabigat ang sitwasyon ni Lola. Lagi lang din naman siyang tulog. Basta wag mong iiwang bukas ang mga pintuan. Sige po. Sir, pwede bang magtanong? Saan po galing yung langis? Anong pinagmulan niya? Hindi ko po kasi alam kung ano mismo yung binibenta ko. Minsan nagtatanong yung mga tao. Wala rin akong masagot. May sinasabi din silang mga masamang epekto. Hindi ko rin alam kung saan yan gawa. Side effects? Sus? Mga chismis lang yun. Ang alam ko, marami daw napapagaling na sakit ang langis. Kaya sikat yan. Sabi lang po ng ibang customer. Lalo na pag ininom daw po. Kasi naman, sino ba naman ang nagsabi na inumin nila? Oo nga naman po. Matagal na yan sa pamilya namin. Kaya napakaraming naimbak sa taas. Okay lang na ibenta mo yung mga nandyan sa taas para makatulong na rin sa mga taong bayan. Huwag mo nang pansinin ang mga chismis. Hindi po ba mauubos? Kung hindi po natin alam kung paano siya gawin. Hindi tayo makakagawa ng dagdag. Huwag kang mag-alala.
Yun na nga rin ang inaasikaso ko. Hayaan mong ako ang umintindi nun. Basta ikaw, pagbibenta ang atupagin mo. Malay mo, yumaman ka ng gusto dyan. Di mo na kailangang mamasukan dito. Simula ng araw na yon, napapadalas na ang pananatili sa bahay ni Sir Marco. Hindi na siya umaalis. Paminsan na lang, pero umuuwi din agad. Napakabait ng lalaki. Hindi ko maiwasang maging palagay ang loob sa kanya. Roma, andito na kami. Kamusta po ang check-up ni ma'am? Nako, sabi ng doktor na kailangan daw mas bantayan si Lola. Kaya naman nagdesisyon na ako na mag-leave na muna mula sa trabaho. Mas importante ang kalusugan ni Lola eh. Siguro po, dapat hindi ko na siya iwanan sa bahay kahit sandali lang. Hindi na po muna ako magbebenta ng langis. Ha? Mabenta. Nandito rin naman ako. Sabi niyo nga po, mas importante ang kalusugan ni Doña Isabela. Oo. Oo nga naman. Sige, ihinto mo na nga muna ang pagbebenta para makafocus tayo kay Lola. Sige po, sir. Dapat ko na lang sigurong kunin ang mga iilang garapon sa tindahan kung gayon. Hindi ko inaasahan na marami palang mangyayari dahil doon. Inabutan ko si Mang Tasyo na nag-aabang sa labas ng tindahan. Nanlilimahid ang matanda at tila ba wala sa sarili. Naglalaway siya at panay ang kamot sa balat niya. Roma, Diyos ko, buti naman bumalik ka na. Ang tagal ko na naghihintay dito sa labas ng tindahan nyo. Papili ako ng langis. Mang Tasyo, ano pong nangyari sa inyo? Hindi ko alam. Masakit ang buong katawan ko. Kaya nga papili ng langis. Baka makatulong. Sige na, Iha. Sige po. Pero unti na lang po nandito. Iilan na lang po. Akin na. Teka, sandali lang naman po. Hindi mo naiintindihan. Baka matuntong ka na ng ibang taong bayan. Maraming naghihintay nito. Ha? Bakit po? May kumakalat daw na sakit. Hindi ko alam kung yun ba ang nangyayari sa akin. Tanging laman ng isip ko ay baka gumaling ako pag ininom ko ang langis. Ha? Mang Tasyo, wag na lang po. Dapat po sa doktor kayo magpunta. Magpa-check up kayo ng maayos. Wag po kayong umasa sa gantong klase ng gamot. Dahil sabi niyo nga po, pampahid lang to. Hindi. Kailangan kong langis. Ibigay mo sa akin ang langis. Hindi po pwede. Baka po lalo kayong magkasakit. Akin na sabi, bigtiwan mo na yan. Diyos ko naman. Sige na nga po. Kunin niyo na nga yan. Yan isa pa. Akin na rin. Tama na po. Yan lang po ang pwede. Sige na po, mauna na ako. Nagmadali ako paalis. May kakaiba sa mga mata ni Mang Tasyo na hindi ko mawari. Nakalayo na ako nang napalingon ako sa kanya. Nakita kong tinutungga niya ang laman ng garapon. Binilisan ko ang lakad pabalik ng mansyon. Malapit ka na sa mansyon, Roma. Konti na lang. Huwag kang matakot. Wala namang tao. Wala yan. Mga hayop lang ang maingay na yan. Di ko maiwasang maisip na baka ito na ang sinasabi nilang aswang. Kaya nagtago ako sa isang malaking bato sa gitna ng kakahuyan. Nabigla ako nang may humawak sa aking balikat. Roma, kailangan mong ibigay sa akin yan. Akin na lahat. Diyos ko, Mang Tasyo, ikaw lang pala yan. Akin na yan, ibigay mo sa akin ang langis. Mang Tasyo, baka kasi hindi makabuti. Oh, Diyos ko, ano pong nangyayari sa mata niyo? Pulang-pula. Sandali lang naman po. Bitiwan niyo ako, nasasaktan ako. Hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo binibigay sa akin ang garapon. Roma, para ka maapon na, kailangan ko yan. Nauuwaw ako. Kailangan kong inumin. Eto na po, sige po, sa'yo na lahat yan. Huwag niyo lang akong sasaktan. Uy! Roma! Uy! Ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba?
Humahangos ka. May humahabol ba sa'yo? Sir, Diyos ko, pakisaradong pinto. Hindi ko alam kung nasundan ako ni Mang Tasyo. Nag-aabang po siya sa tindahan pagkadating ko. Tapos may kakaiba sa kanya. Anong kakaiba? Anong itsura niya? Pulang-pula yung mata niya. Tapos kamot siya ng kamot sa balat niya. Hindi siya mapakali talaga. Grabe, ayok na hayok siya dun sa langis. Pilit niyang kinukuha yung mga natirang langis sa tindahan sa akin. Tapos nung nakabili na siya, hindi pa siya nakontento. Inabol pa ako sa kakahuyan. Inambush niya ako. Ganun ba? Nasaan siya? Nandyan lang po siguro. Sinunggaban niya ako malapit sa kakahuyan. Kaya malamang nandyan pa siya sa paligid-ligid lang. Ang kapal naman ng mukha para mangharas pa. Isusumbong ko nga yan sa pulis. Pero kailangan ko muna siyang ulihin. Dahil baka makatakas pa. At itanggi ang ginawa niya. Sige po. Pero ingat lang po, sir. Ibang klase yung kilos niya talaga. Para bang natutuliro siya na di ko mawari. At yung itsura niya, parang hindi na normal. Ininom niya din yung 2 garapon na langis. Hindi po pahid ha. Tinungga niya talaga. Hindi ba delikado yun? Hayaan mo siya kung anong gusto niya. Basta't wag lang siyang mananakit. Sige, dito ka lang. Ako nang bahala. Huwag ka nang lalabas at huwag mong bubuksan ang pintuan. Tandaan mo, kahit anong mangyari, siguraduhin mong dito lang kayo sa loob ni Lola, ha? Opo, sir. Ingat po kayo. Sir Marco, ano pong nangyari sa inyo? Dapat susunod na ako sa labas dahil kanina pa po kayo umalis. Akala ko nasa panganib na kayo. Hindi ko namataan si Mantasyo. Umikot na ako sa buong lupain namin. Hindi nga ako mapakali. Kaya pumunta pa ako sa bayan para magtanong-tanong kung may nakakita sa kanya pero wala rin daw. Kahit nga daw yung pamilya niya ay hinahanap na siya. Kaya pala inabot kayo ng ilang oras. Hindi lang yon. May mga lumapit kasi sa akin. Hinahanapan ako ng langis. Marami daw may sakit ngayon sa bayan. May mga gusto nang sumunod sa akin pero sabi ko'y wala na. Ganto, Roma. Aalis kasi ako mamaya. May lakad lang ako. Pag may kumatok dito sa mansyon, sabihin mo lang, wala nang langis. Huwag kang magpapapasok, okay? Sige po, sir. Baka matagalan ako. Kaya kung gabihin ako, magpahinga na kayo. Huwag ka na maghintay sa akin. Ilak mo na lang agad ang mga pinto. Kinagabihan, hindi ako makatulog sa pagkabalisa sa lahat ng mga nangyayari sa mansyon. Dito ko na narinig ang sunod-sunod na pagkatok sa aking pintuan. Sir Marco, may kailangan po ba kayo? Ha? Sinong kumatok? Wala namang tao dito sa labas ha. Oh, Ma'am! Anong ginagawa niyo? Bakit nasa labas kayo? Mali! Mali ang ginawa naming lahat! Mali! Huli na ang lahat! Ma'am! Sandali lang po! Saan po kayo pupunta? Delikado po sa labas! Ma'am! Hinabol ko ang matanda pero mabilis itong nawala sa aking paningin. Pinasok ko ang kakahuyan. Sa gitna ng mga naglalakihang puno, napahinto ako dahil may narinig ako. Hindi si Doña Isabela, pero isang pamilyar na boses. Nasaan ka? Naririnig kita! Please, magpakita ka sa akin! Ate! Hinabol ko ang pamilyar na boses, pero hindi ang inaasahan ko ang nakita ko, kundi si Doña Isabela na nasa bingit ng bangin. Hinatak ko siya bago pa siya mapahamak. Imbis na magpumiglas tulad ng dati, tinitigan ako ng matanda. Diyos ko, Ma'am! Anong ginagawa niyo dyan? Pumasok na po tayo sa mansyon. Roma, makinig ka sa akin! Naalala niyo ang pangalan ko? Iha, sa lalong madaling panahon, kailangan mong bumaba sa basement ng mansyon habang wala si Marco. Kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa mansyon at ang nilalang na laman nito. Naiintindihan mo? Opo,
May kinalaman bang nilalang na yan sa langis? Sagutin niyo ako, ma'am, please. Aswang bang tinutukoy niyo? Si Ana. Nasaan po siya? Alam kong kilala niyo siya. Nang marinig ang salitang langis at ang pangalan, nanlaki ang mata ng matanda. Para bang kung ano na naman ang naaalala niya. Umiling-iling siya. Kinusot ang mga mata niya at minasahe ang sentido. Alam ko na ang ibig sabihin nito. Susumpungin na siya kaya tinigilan ko na ang pagtatanong. Hindi ko... Ayokong... Ana, please! Ma'am, sabihin niyo, nasan si Ana? Hindi ba kasambahay niyo siya dati? Tama na! Tama na! Masyadong masakit ang mga memorya! Ayoko na, please! Ma'am, parang awa niyo na. Sabihin niyo na lang sa akin kung anong nalalaman niyo. Hindi ako ang may kasalanan! Hindi ako! Sinubukan ko silang pigilan! Tuluyan nang sinumpong ang matanda kaya hinatid ko na lang siya sa kanyang kwarto. Hindi lingid sa aking kaalaman at ramdam na ramdam ko na may nakasunod sa akin na presensya. Ang sinasabing nilalang, alam kong nakamanman siya sa kilos ko. Dahil dito, sinunod ko ang payo ng Donya. Nagtungo ako sa basement kung saan napag-alaman kong nakabukas ang pintuan. Pababa na ako ng hagdan. Medyo naaninag ko na ang anino ng sinasabing nilalang. Pero bago ko marating ang landing sa baba, narinig ko ang pintuan sa harap ng mansyon. Napatakbo ako pabalik dahil sa boses ni Sir Marco. Dali-dali akong tumakbo sa kusina at kumuha ng tubig. Roma? Kala ko nakalabas na naman si Lola nung makitang bukas ang mga ilaw dito sa baba eh. Anong nangyari? Hating gabi na. Ba't kising ka pa? Bukas ba yung pinto ng basement? Hindi po, nakasarado. Kumuha lang po ako ng tubig. Nauhaw kasi ako kaya nagpunta ako dito. Sigurado ka? Since dito ka na, gusto mo ba akong samahan? Nagkaroon lang kasi kami ng inuman ng mga kaibigan ko. Medyo bitin. Nag-uwian na. Tara, inom tayo. Ay, hindi pa ako umiinom, sir. Samahan ko na lang po kayo. Sige. Kumain ka na lang ng pulutan. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mo na akong tatawaging sir. Marco na lang. Halika na. Samahan mo ko. Alam kong nakaka-stress ang sitwasyon ni Lola. Kaya kailangan din nating mag-unwind. Sige na lang po. Pero hindi pa ako iinom. Ayos lang. Samahan mo lang ako. Sir, okay pa ba kayo? Medyo nakarami na kayo Kaya pa ba? Oo naman. Alam mo, nag-i-enjoy lang ako. Stress na kasi ako sa mga pangyayari. Sige po, sir. Inaantok na kasi ako. Matutulog na po ako. Ayos lang po ba? No problem. Teka, ihahatid na kita sa kwarto mo. Naku, hindi na po. I insist. Ano ka ba? Ayaw mo ba akong makasama pa? Sir, lasing na po kayo. Tara na. Okay na po. Salamat. Good night. Sir, ano pong ginagawa niyo? Eto naman. Huwag ka na masyadong pakipot. Onting halik lang naman eh. Sige na. Gusto ko pa. Papasukin mo ako sa kwarto mo para matuloy natin. Sir Marco, lasing lang po kayo. Alam kong wala po kayo sa sarili. Muna na po ako sa loob. Good night po ulit. Agad kong isinara ang pintuan at hindi na siya namilit. Pinanlisikan niya ako ng mata palabas. Oras ng gabi at sa gitna ng aking tulog, naramdaman ko na lang na may lumapat na tela sa aking ilong at bibig. Matapos nito ay nawalan ako ng malay. Ginising ako ng malamig na metal sa aking bibig. Nasa hapagkainan ako ulit, kaharap si Sir.
Pero ngayon, nakagapos na at pilit niyang pinapakain. Roma, kumain ka na kasi. Huwag ka na masyadong pakipot. Nakakaasar na kasi. Oh. Anong ginagawa mo sa akin? Bakit ako nandito? Bakit mo ako ginapos dito? Relax. Sabi ko sa'yo, kakain tayo, hindi ba? Kumain ka. Susubuan pa kita since hindi mo magagamit ang mga kamay mo dahil nakagapos ka. Bakit mo ginagawa sa akin to? Pakawalan niyo ako, sir! Pakawalan niyo ako! Alam mo, nauubos na talagang pasensya ko. Sinabi ko na ngang huwag mo kong tawaging sir. Isa pa, makakatikim ka na naman sa akin ng sampal. Pakawalan mo ako, Marco! Ayan! Madali ka naman palang kausap. Ayoko talagang may umaayaw sa akin. Gusto ko. Nasusunod lahat ng gusto ko eh. Yun lang? Ayokong pumayag na makipagsiping sa'yo. Ganito nang gagawin mo sa akin? Wala kang konsensya. Anong klaseng tao ka, ha? Gagawin ko kahit ano para matupad lang ang mga gusto ko. Hindi ko pahihintulutan kahit sino na umayaw sa akin. Katulad mo. Dito ka lang. Hanggat di ka pumapayag sa gusto ko. Okay? Akala ko pa naman mabait ka. Pero walang hiya ka pala. Lahat ng gusto ko masusunod. Hindi ka pa ba sanay? Binenta mo nga yung langis eh. Nauto kitang gawin yon. At ngayon, yun ulit ang gagawin natin. Huwag, Marco. Nakita ko ang epekto nito kay Mang Tasyo. Hindi talaga mabuti ang langis. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Maraming benepisyo ang langis na yon. Huwag ka na kasing magdesisyon ng iyo. Makikinig ka lang sa akin dapat. Kahit kailan hindi na ako susunod sa mga sinasabi mo. Dahil masamang ugali mo. Ibinibenta mo pa rin kahit mapanganib sa mga tao. Wala kang konsensya. Halang ang bituka mo. Huling beses mo na akong iinsultuhin. Nagkamali ka ng desisyon sa pagtanggi sa akin. Nung una, handa akong pakitaan ka pa sana ng mabuti. Pero dahil dyan sa bibig mo, iba na ang plano ko. Magsisisi ka, Roma! Makikita mo! Umalis ang lalaki at narinig ko nang umakyat. Nagpumiglas ako sa aking pagkagapos pero walang kwenta ito dahil masyadong mahigpit ang pagkakatali sa akin. Gayunpaman, sinubukan ko ang lahat ng paraan hanggang sa nagkandahulog-hulog na ako sa sahig kasama ang silya. Gumapang ako hatak-hatak ang silya at napahinto nang makarinig ako ng mga yabag na paa sa aking likuran. Maya-maya pa ay malalambot na kamay ang naramdaman kong nagsusubok na tanggalin ang pagkakagapos sa akin. Huwag kang maingay, Iha. Baka marinig niya tayo. Kinulong niya ako sa kwarto pero nakahanap ako ng paraan para makalabas. Ay, Diyos ko! Doña Isabela! Maraming salamat po! Kailangan na nating umalis. May ginagawa si Marco. May ginagawa siyang masama. Hindi mo naiintindihan tuwing gabi. May mga kahindik-hindik siyang ginagawa sa baba. Nasaan ang susi mo, Iha? Madali ka! Nasa kwarto po. Pero hindi ba po ako pwedeng umalis? May kailangan akong gawin. May kailangan akong iligtas. Iha, nanganganib tayo dito. May mga eksperimento siya sa basement. Pati sa akin, may ginagawa siya.
Kailangan na nating tumakas habang hindi pa ako sinusumpong. Sige po, kukunin ko ang susi. Pagbubuksan ko kayo ng pintuan. Mauna na po kayo. Tumakas na po kayo. Susunod ako. Hindi. Kailangan mo na rin umalis. Iha, may ginagawa siya sa mga kasambahay. Sa mga tao dito sa atin. Ang langis. Masyadong maraming nangyari. Ayoko nang maalala. Please, tama na. Ma'am, huwag niyo na pong isipin. Ako na po ang tutuklas. Kumalma na po kayo. Hindi. Kailangan na nating umalis. Parang awa mo na. Umalis na. Oh. Diyos ko, ma'am! Doña Isabela! Ma'am! Gumising po kayo! Pasensya na po, pero kailangan ko kayong iwan muna dito. May kailangan akong puntan sa basement. May kailangan akong gawin. May kailangan akong iligtas. Napakapit ako sa aking ilong. Napakabaho sa mahabang basement. Puro garapon ng kakaibang likido at naglalakihang mga drum sa dingding. Binuksan ko ito at nakita ang mukha ni Mang Tasyo sa loob. Nakalublob sa langis ang kanyang bangkay. Di nagtagal. Naramdaman ko na naman ang presensya ng sinasabing nilalang. Alam kong nandito ka lang. Please, lumabas ka na. Hindi ako natatakot sa'yo. Matagal na kitang hinahanap. Ikaw ang dahilan kung bakit ako pumunta dito sa mansyon ng mga Villapuerte. Please, lumabas ka na. Magpakita ka sa akin. Ana, nandito na si ate. Ate Roma, ikaw na ba talaga yan? Diyos ko, Ana. Ana, anong ginawa nila sa'yo? Ate Roma. Totoo bang sabi-sabi? Ikaw ang nilalang na kinatatakutan dito? Opo, ate. Naging aswang ako. Huwag kang lalapit. Baka makagat kita. Sinasabi ko na nga ba? May ginawa sila sa'yo. Simula nang pumasok ka dito, hindi ka na sumulat sa akin. Bigla na lang na hindi ka nagparamdam. May kutob ako na may nangyaring masama sa'yo. Sinabi nila na pinapadala niya ang mga sulat ko, pero hindi pala. Natagpuan kong nakatago lang pala lahat. Kinulong niya ako dito, ate. Patawarin mo ako. Ngayon lang kita napuntahan. Pinangako ko sa'yo na lagi kitang poprotektahan, pero huli na ako. Hindi ko inakalang naging aswang ka na. Diyos ko, Ana. Sabi ng mga tao na matay ka na daw. Nang matagal kang nawala, pero hindi ako naniwala. Mabuti na lang kasi nandito ka lang pala. Ate, hindi na ako normal. Huwag mo akong tingnan. Huwag kang lalapit. Hindi ako natatakot sa'yo. Ikaw pa rin ang kapatid ko. Bakit hindi ka nagpakita sa akin agad? Ilang araw na ako dito. Ate, hindi mo naiintindihan. Halimaw na ako. Akala ko matatakot ka sa akin. Sinubukan kong bigyan ka ng mga mensahe para mahanap mo ko. Yung musika at yung sa gubat. Teka, ikaw yung umatak sa akin. Pasensya na. Nakita ko kasi nadala mo yung langis. Ate, binibenta mo yun? Oo. Sabi kasi ni Marco, ate, wag! Huwag kang susunod sa kanya! Masama siyang tao! Sandali lang, Ana. Hindi na ako sumusunod sa kanya. Huminahon ka lang. Nagwala ang dalaga nang marinig ang pangalan ni Marco. Sinubukan ko siyang patahanin, pero nanlisik ang pula niyang mga mata at lumabas ang kanyang mga pangil sa pag-aakalang kakuntsaba ko na ang lalaki. Lumapit ako sa kanya at dito na niya ako sinunggaban. Pero sa huling sandali, nagawa niya mapagtanto ang ginagawa niya. Agad siyang tumakbo papunta sa kabilang dulo ng basement.
Susundan ko na sana siya nang biglang may humablot sa aking braso. Paglingon ko ay may kutsilyo na sa aking leeg. Saan ka pupunta? Sinong kausap mo dito? Walang iya ka, Marco! Alam ko nang ginawa mo sa kapatid ko! Ginawa niyong aswang si Ana! Hindi ako! Pero ang mga magulang ko. Akala mo inosente din si Lola? Pinagpasapasahan lang naman ang sikreto sa pamilya ko. Lahat kayo! Lahat kayo! Mga halangang bitukan yung lahat! Sa kasawiang palad, hindi umabot sa akin ang sikretong paraan para sa paggawa ng langis. Naunahan ako ng kabaliwan ni Lola. Nakakainis! Anong kinalaman ng langis? Lahat. Kaya nga ako naghahanap ng mga kasambahay. Kasi kahit hindi nila sinasabi sa akin, ay alam ko na may kinalaman na ang mga babae sa ritual kung paano gawin ang langis. Lahat ng ito para sa langis? Biniktima niyo ang kapatid ko dahil lang dyan? Hindi mo naiintindihan, Roma. Gagawin ko ang lahat para makuha ang totoong kapangyarihan ng langis na dating nagpayaman sa pamilya ng mga Villaferte. Ang mga ninuno namin, nagkaroon sila ng magandang kalusugan, mahabang buhay, at lubos na swerte. Pero may panganib na nakakabit sa langis. Yun ang sabi ng lola mo. Ano bang alam ni Lola? Masyado siyang malambot, kaya siya nagkaganyan eh. Nagkaroon ng masamang epekto ang langis sa kanya. Nawala siya sa katinoan at naging aswang na rin. Pati ang lola mo aswang na rin? Malapit na, lalo na kung hindi niya ibubunyag ang sikreto. Pati sarili mong dugo, tataluhin mo? Wala ka talagang puso! Gusto mong malaman kung anong gagawin ko para makamtan muli ang kapangyarihan at karangyaan ng mga Villaferte? Pues, sumama ka sa akin. Hinatak niya ako paakyat ng hagdanan. Hindi niya inalis ang kutsilyo sa aking batok. Nakatingin kami sa kusina kung saan nakita kong nakasalampak si Doña Isabela sa pagkainan. Nilagak niya ako sa tabi ng matanda. Binalik ang gapos at niyogyog ang kanyang lola. Hindi nagtagal, nagising ang Doña at nagitla sa eksenang bumungad sa kanya. Pagod na ako sa pagpiga sa iyo ng impormasyon, La! Dito na magtatapos ang lahat! Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo o kung hindi, babalatan ko si Roma sa harap mo mismo. Sisiguraduhin kong mahihirapan siya. Apo, tama na! Hindi ka ba natuto sa mga nangyari sa magulang mo? Kasalanan mong lahat ng yun, Lola! Huwag mong ibaling kina Mami ang dahilan ng pagsisisi mo. Marco, hindi ka ba nagsasawa sa ginagawa mo? Hindi ka ba naaawa sa mga tao? Hindi pa huli ang lahat! Kung makapagsalita ka, parang ako lang ang masama ang budhi dito. Galing lang sa inyo itong lahat. Alam mo, Lola, alam mong ginagawa ko ang lahat para malaman ang sangkap at ritual ng paggawa ng langis. Kasama na doon ang pagpatay sa mga tao. Hindi! 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 Huwag mong sabihin yan! Ayaw mo lang maharap sa katotohanan. Alam mong ginagamit ko ang mga taong nababaliw. Pero ano, tikom pa rin ang bibig mo kahit alam mong maraming napapaslang. Sinong mas masama sa atin? Hinahayaan mo ang lahat. Hindi yan totoo! Sinusubukan kong pigilin ang pagbenta ng langis! Diyan na papasok si Roma! Hindi ba? Sunod-sunuran ka kasi! Si Mang Tasyo at marami pang iba sa mga drama. Diyos ko po, anong ginawa mo? Yun ang napapala nila dahil sakim sila! Hindi, Marco! Tayo ang sakim! Ang pamilya natin ang walang inasam kundi karangyaan at kapangyarihan kahit kapalit na nito ang mga piraso ng pagkatao natin! Hindi ang aswang ang halimaw kung hindi tayo! Tayong mga sakim! Wala akong pakialam! Kayong lahat, naranasan nyo na ang karangyaan. Paano naman ako?
Lumaki akong naghahangad maibalik ang lahat ng yon. Pero anong nangyari? Nagkaubusan pa kayo sa pagtatalo ninyo. Hindi. Di na ako papayag. Ang gusto ko na ang masusunod. Hindi masasayang ang lahat ng pagod ko. Mababalik ang dati. Maghahari muli ang pamilya Villafuerte! Sa ayaw o sa gusto mo! Marco, may panahon pa! Huwag mo itong gawin! Tumahimik ka na, Lola! Tama na ang dada! Kung ayaw mong sabihin, pues, hindi ka makakatanggi kung si Roma na ang taya ngayon. Hindi mo pa ba ibubunyag ang sikreto mo? Dinakma ni Marco ang kamay ko. Sinimulan niyang hiwain ang hinalaki ko. Sabay kami ni Doña Isabela sa pagmamakaawa kay Marco nang tigilan na ang torture sa akin pero patuloy pa rin siya. Sa kabilang kamay, tinanggal naman niya ang aking kuko. Hindi pa dito natapos. Pinagtuunan niya ng pansin ang hinliliit ko. Sa isang iglap, tinanggal niya ito. Tama na! Tama na! Roma, iha, patawarin mo ako! Meron pang 9 na daliri. Isa-isahin ba natin? O sasabihin mo na? Oo na! Oo na! Mali ang mga taong pinagkukuhanan mo ng esensya. May partikular na edad kasi ang mga babaeng birhen na kinukuhaan ng dugo. Malinti ka na! Kaya pala nagkaganyan! Hindi naman birhen si Ana! Matagal ko nang ginalaw yan! Ang kapal na mukha mong hayop ka! Binaboy mong kapatid ko! Ako ang papatay sa'yo! Kapatid? Kapatid mo si Ana? Pagkakataon nga naman. Alam mo bang namatay din ang mga aswang na nakakulong sa basement? Nang hina sila ng tuluyan. Kaya kailangan ng panibago lagi. Berhen ka ba, Roma? Alam ko, kaidaran mo ang laging kinukuha. Subukan natin. Sandali! Sinabi ko na. Pero akala ko pakakawalan mo siya bilang kapalit. Hindi pinansin ni Marco ang lola niya na patuloy nang nagpapanik. Bakas sa kilos nito na nagsimula na siyang sumpungin. Hindi ko rin ito masyadong napagtuunan ng pansin dahil kumuha ng garapon ng langis si Marco. Binuksan ito at ibinuka ang bibig ko. Binuhos niya ang langis sa lalamunan ko. Tama na! Inumin mo yan! Ikaw ang magiging panauhing pantangal natin ngayong gabi sa ritual. Apo, parang awa mo na! Tumahimik ka na, Lola! Paano mo nabuksan ang kandado? Tigilan mo na si ate! Dinambahan ni Ana si Marco. Nagawa naman siyang sikuhin ng lalaki sa muka, kaya nahulog ito sa sahig. Sa gitna ng gulo, gumapang papunta sa akin si Doña Isabela. Nanginginig siya at mukhang wala sa katinuan, pero nagawa niyang kalagan akong muli sa pangalawang pagkakataon ng gabing iyon. Mamamatay kang pakialamerang babae ka! Tigilan mong kapatid ko! Tinarak ko ang kutsilyo sa balikat ng lalaki para bitawan niya si Ana. Pero imbis na tuluyang manghina, mas nagalit lang ito. Dito ko napansin na nagdodoble ang paningin ko. Para bang nagbabaga ang mga kalamnan ko at hindi ako makahinga ng maayos. Uhaw na uhaw akong bigla. Nararamdaman mo na ang epekto ng langis?
Handa ka na para makuhaan ang dugo! Ate! Takbo! Sinunggaban ako ni Marco. Kinuha niya ang kutsilyo sa akin at nagawang hiwaan ang braso ko dahil nangihina ako. Tama na! Yan ang bagay sa'yo! Masyado kang asungot! Ana! Walang hiya ka, Marco! Anong ginawa mo kay ate? Makukuha ko na lahat ng gusto ko! Walang makakapigil sa akin! Sunog! May sunog! Anong ginagawa mo? Sinisip-sip ko lang naman ang dugo mo! Huwag kang malikot! Kailangan kong gawin ang ritual! Napalingon ako at nakitang may nagbabaga sa aking gilid. Hindi ito alintana ni Marco dahil natapos na siya sa kanyang ritual. Ininom pa niya ang langis matapos nito kaya maya-maya pa ay nag-iiba na ang anyo nito. Nagawa ko na rin ang ritual. Kompleto na ang lahat. Ganap na akong makapangyarihan. Walang makakapigil sa akin! Ate Roma, dito sa baba. Kinuha ko ang pagkakataong habang nagdiriwang ang lalaki. Umiinom na naman ng langis si Marco at nawawala sa sarili dahil sa lubos na kapangyarihan. Kaya gumapang ako papunta kay Ana. Puno ito ng sugat pero buhay pa. Pinasan ko siya. Nagawa ko ring hatakin pati si Doña Isabela na hirap ng huminga dahil sa usok papunta sa pintuan. Makakalabas na sana kami ng mansyon nang may humatak sa aking buhok. Nahabol kami ni Marco pero hindi pumayag si Ana na tuluyan niya akong mahablot. Naglaban ang dalawang aswang sa huling pagkakataon. Ate, tumakas na kayo. Madali. At ano? Magpapakamatay ka? At isasakripisyo mo ang sarili mo para makaalis sila? Hindi na uso yan, Ana! Oo! Dahil kapatid ko yan! Ang pamilya, pinoprotektahan ng isa't isa! Di ako pumayag sa plano ni Ana, Miss Ligaya. Matapos kong ilabas si Doña Isabela, bumalik ako sa loob ng mansyon. Nakita ko ang nagkalat na garapon ng langis, kaya isinaboy ko ito kay Marco. Ana! Itulak mo siya sa apoy! Dali! Habang nanghihina siya! Teka! Anong ginagawa mo sa akin? Sandali! Yung dugo ni Roma! Ang hapde! May lason ang dugo mo! May lason! Dahil sa kapusukan mo! Hindi mo muna siniguradong taong sinipsipan mo ng dugo! Hindi ako berhen, Marco! Mali ang ritual na ginawa mo! Hindi ko alam kung anong halimaw ka! Pero mali ang ginawa mo! Hindi ko makakapayag! Mag-aalay pa ako ng ibang berhen! Uubusin ko ang taong bayan! Yun ay kung makakaligtas ka sa amin! Susunugin ka namin dito ng buhay, Marco! Itagka mo yan sa bato! Akala niyo ba matutupok ako ng ganyan lang? Mamamatay ako sa simpleng ganyan? Hindi! Kaya nga pinaliguan kita ng langis! Ana! Ngayon na! Nanlaki ang mata ni Marco. Hindi niya inaasahan nang dahil sa pinakamamahal niyang langis, unti-unti na siyang kinakain ng apoy. Hinatak ko si Ana bago pa siya mahablot ng lalaki. Tumakbo kami sa entrance ng mansyon at sinarado ang pintuan.
Pinanatili naming nakasarado ang pinto hanggang sa hindi na namin naririnig ang mga pagsigaw ni Marco. Dito na tuluyang natupok ng apoy ang lalaki sa loob ng mansyon dahil sa kanyang langis. Masasabi kong sa puntong ito, nakamtan namin lalo na ni Ana ang paghihiganti at hustisyang matagal na niyang inaasam. Mga iha, may paparating na bombero at pulis. Ana, magtago ka na. Kami nang bahala. Anong nangyari nung dumating ang mga otoridad? Bago pa sila makaabot sa nasusunog na mansyon, sinigurado ko munang nakapagtago ng kapatid ko sa kakahuyan. Sa totoo lang, hindi ko alam ang magiging reaksyon ng lahat sa kanya. Si Doña Isabela. Tuluyan na siyang nag-breakdown ng patuloy kaming kini-question ng mga pulis. Di na niya kinaya. Tapos ako, panay ang banggit ko din sa aswang. Ano pa bang gagawin ng mga tao kung hindi paniwala ang parehas kaming baliw? Ayon sa police report, natagpuan nga ang katawan ng lalaking nagngangalang Marco sa loob ng mansyon. Natakikita ko ngayon, wala ang iyong mga daliri. Patunay na at least yun ay pawang mga katotohanan. Tinorture ka ng lalaking yun. Dok, parang awa mo niya. Huwag mo kong ikulong dito. Gusto ko pang makasama ang kapatid ko. Andun lang siya sa kakahuyan. Hindi ba mas delikado yon? Kung pakakawalan niyo ko, ipapangako ko na hindi ko siya hayaang makapanakit ng mga tao. Kinagat ka ba niya nung nasa basement kayo? Hindi po. Napakabait ni Ana. Alam kong kaya niyang pigilan ang sarili niya. At kung pakakawalan niyo ko, sisiguraduhin kong mapapagamot ko siya sa albularyo. Kahit sumama pa kayo sa akin, basta't huwag niyo lang akong ikulong dito sa mental. Huminahon ka, Roma. Nakapag-desisyon ako. Sa huli, pumayag akong mapakawalan si Roma. Sana ay sang-ayon kayo sa aking desisyon. Kung hindi man, pasensya na kayo, pero pusong mamon ako pagdating sa kwento ng paghihiganti para sa pamilya. Hindi man ako sigurado kung totoo ngang sinasabi niya tungkol sa aswang. Walang bakas ng pagsisinungaling at pagkabaliw si Roma. Mainiti ng ulo at galit na galit siya, pero malinaw at klaro ang pag-iisip nito. Hindi ko siya maaaring ikulong sa mental dahil hindi siya mapanganib para sa publiko, kaya nararapat lang na pakawalan siya at mamuhay ng maayos. Pasikreto ko din siyang sinundan matapos siyang makalabas ng mental. Nakita kong bumalik siya sa mansyon. Nakita ko rin na nakauwi na rin si Doña Isabela. Makalaunan, nakakuha ako ng sulat mula kay Roma. Doc Chris, alam kong binabantayan mo ko. Maraming salamat sa'yo. Inaalagaan kong mabuti si Doña Isabela. Wala pala siyang demensya at epekto lang pala yun ng langis. Unti-unti nang nagbabalik ang kanyang katinuan. Sabi pa ng albularyo na sumuri sa kanya, maaari niyang baliktarin ang onting bahay ng pagiging aswang ng Donya. Dahil doon, pinatingin ko rin si Ana at malapit na rin mabaliktad ang pagiging aswang ng kapatid ko. Pero sa totoo lang, Doc, okay pa rin sa akin kahit ano. Kasi mahal ko yung kapatid ko, kahit anong klaseng nilalang pa siya. Inayos namin ang mansyon. At masaya kami magkakasama. Tinapon na namin ang lahat ng langis na natira mula sa sunog. Wala na ring sakit ang mga kababayan namin dahil nahinto na ang pagbebenta ng langis. Kontento na kami sa pamumuhay namin at aalagaan ang isa't isa. Masaya na ang aming mga puso at mapayapa ng pag-iisip. Maraming salamat po sa paniniwala at pagbibigay ng pagkakataon sa akin.